Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Paniniwalaan mo. Ito talaga, sasabihin ng ama, hindi dapat ma-impeach si BP Sara dahil ano, pero iba yung ginagawa ng pinsan, iba yung ginagawa ng anak. At least, kulang po kayo. At least, nakita na natin no, na ganyan talaga yung pamilya nila. Iba yung sasabihin ng head of the family, kung siya po talaga yung head of the family, palabra de honor. Maraming salamat. Word of honor, palabra de honor, wala talaga. Wala talaga sila nun. Pwede ka magsalita, pero iba yung gagawin mo. Pwede ka magsalita, yung typical na politiko, na sasabihin sa iyo pag nakaharap ka, sasabihin ng harapan, pero iba yung kanilang gagawin. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka, intro pa lang. Intro pa lang. Ano po ang mangyayari? Huwag po nating ibigay sa mga politiko, no? Ibigay po natin sa ating kamay kung ano po ang mangyayari sa Pilipinas. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pindutan mo na rin yung dapat mong pindutin dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, no? Yung mga pangyayari po muna. May dalawa pong pangyayari na naganap kahapon, no? Na sa tingin ko malakas po ang impact nito sa Pilipinas, no? Kahapon binabasa ko po yung nangyari sa Supreme Court. Oral argument po ng unang isinampa. Grabe po, no? Butatang-butata po sila. Alam niyo po sa Supreme Court, wala po yan tokis-tokis. May provision yung batas. Lahat ng kilos mo dapat naaayon sa batas. Butatang-butata po sila. Dito po sa may PhilHealth, no? Sa PhilHealth, yung nangyari po muna ay tatlo pa lang mahalagang pangyayari yung nangyari kahapon. Yung sa PhilHealth po na ay dalawa lang pala ngayon pala. Pasensya na kayo, nalito ko kasi kagigising ko lang. Akala ko kahapon na yung nangyari kanina. Okay, una po, paliwanag lang po natin yung sa PhilHealth. Sa oral argument po, ubos po ang PhilHealth, yung mga tagapagtanggol po ng paglilipat ng pondo dahil wala po, dalawa po yung parang lumalabas na pagkakamali po ng PhilHealth. Una, prioritize nila yung investment kaysa pagpa-prioritize sa mga tao, no? Malinaw po 'yan. Dapat kung maraming pondo
tinataasan mo yung benepisyo ng membro or binababaan mo yung hulog, no? Okay, ikalawa, sinasabi yung pagkukwenta ng excess fund. Totoo bang may excess fund? Ang COA po ang nagsasabi na ilang taon na po ang PhilHealth po ay bankrupt. Hindi bankrupt, anong tawag doon? Kulang yung ano ba yung, teka lang nakalimutan ko yung term ng dapat kasi yung termino ng COA ang maganda eh. Basta ang point ko, yung COA po, sa ilang panahon po hindi po nila sinusunod yung COA. Ayon po sa kwenta ng COA, no? Kapos ang hawak na budget, hindi totoo na may excess fund. Sa madaling salita, mali na i-transfer nyo yan kasi ayon sa COA, kinakailangan yung may reserve fund talaga. Kulang pa yung reserve fund, tapos pinamigay nyo pa, tapos hindi pa binigyan ng national government yung PhilHealth, yari talaga. Mayayari po talaga. Mauubos po yung pera ng PhilHealth. Okay. So isa po yan sa mga usapin. At malapit na rin pong isa lang, yung pong usapin nitong sa JA mismo. Yung budget mismo ng JA na blanco, may nag-fill up, malaking usapin po rin yan. Kasi po, pag diniklara po ng Supreme Court na ang constitutional yan, yung pong kanilang akap, no? Sa bagay, kung may akap nung nakaraan, may utang pa. May utang pa yung PhilHealth. Ibig sabihin sa ganito pong mga kalalaking usapin, no? Talagang ang Pilipinas po, palubog po talaga dito sa gobyernong ito. Supreme Court na po nagsasabi na mali yung, hindi pa po nila sinasabing mali. Pero mula po dun sa oral argument, hindi po nila kayang ipaliwanag paanong sinasabi ng COA na kulang pa yung pondo ng PhilHealth para sa reserve fund at namigay pa kayo. Okay? Ikalawa. Yung TRICOM. Paano po tinitignan ng mga tao yung hindi pag-attend, no? Siguro sa ibang panahon, shocking po yun, no? Bakit hindi kayo attend? Bakit ano to ng Kongreso? Yung pagtingin po ng mga tao sa Kongreso, yung pag-approve po ng mga tao sa hindi pag-attend ng 37 o tama, no? Kasi may 3 umattend, 2 original, tsaka isa 37. Si Malutiquia lang yung medyo, ano dyan yung neutral. Tapos 2 loyalista. Yung isa, inimbitahan yung sarili. Hindi naman imbitado. Yung mataba, anong pangalan nun? Models daw yun of Manila. Yung akala ko kinain niya lang si Tipi. So, hindi po counted yun. Yung 37 po na hindi dumalo, wala pong indignation, wala pong kumukundina sa kanila, kundi yung pailan-ilan na mga Marcos loyalists o Marcos supporters. Pero, tignan nyo po yung reaction ng tao dito sa mga hindi dumalo. Tuwan-tuwa po sila, no? Tuwan-tuwa po sila, mabuti yan at hindi kayo sumama dyan kasi kukontempt lang kayo. Tuwan-tuwa po yung mamamayan instead na mas gusto po nila na hindi dumalo talaga tong mga vloggers natin kaysa makontempt, no? Talagang lantad na lantad po yung hindi pagiging parehas ng mga investigasyon diyan. Alam na natin magaganap eh. Pero kita nyo po kung sa normal na buhay, 'di ba? Parang putya, bakit hindi nyo atinan yan legal na institusyon yan, pinapatawag kayo, no? Ng isang napakalegal na institusyon ng Pilipinas.
Sutil naman itong mga vlogger na to sa normal po sitwasyon. Pero hindi po normal ang sitwasyon eh. At pinuri pa ng mga tao yung press con. Mas magagaling daw talaga yung mga vlogger kaysa dito miyembro ng TRICOM na to. No? Okay. So yan pong dalawang pangyayari na yan, kagahapon. Yan pong naganap kahapon. Malaki po epekto niyan kasi parang sinasabi ng tao, wala na kaming pakialam sa mga investigasyon ninyo. Tigilan nyo na yung parang hindi totoo yung mga yun po, deklarasyon po ng mga tao yun. Tapos eto, nakita natin na yung Supreme Court, kahit yung mga agam-agam natin sa Supreme Court, na, di ba hawak nila yung Supreme Court? Di ba ang Supreme Court, ganun-ganun? Hindi po, nakita po natin na yung Supreme Court, yung mga taga-Korte Suprema, talagang nakatutok yan sa sinasabi ng batas. Marami pong mabubuksan dyan. Una na tong PhilHealth. Ikalawa, yung pong mga blanco dyan sa BICAM committee na yan. Napilit po nila nilalansi tayong lahat. Pero isa lang po ang pwede nating masabi. Hindi nyo kayang lansihin yung Supreme Court. Kaya po, desperate moves na po nila. Kita nyo po, huling araw, hindi po para mambigla. Hindi po. Yan na po, desperate moves po nila yan. Una, para ma-divert po yung issue na, may maraming paglabag tong gobyerno na to sa batas. Supreme Court po magsasabi niyan. No? Ito po, desperate move nila to save yung power nila. Okay, pero yung desperate move nila, talagang desperate po to. Huwag po tayong pumayag na ang magpapasya lang po para sa pinuno ng Pilipinas, sila-sila lang sa Kongreso, sila-sila lang sa Senado. Okay. Ngayon po, ito po yung naganap, no? Sobra-sobra daw, binabalita. Grabe po magbalita talaga yung mainstream media. Sobra-sobra daw. Sa kinakailangan, parang nanalo na sila eh. No? Tama naman po yun. Sobra-sobra po ang boto. Paano hindi ka boboto? Wag na po yung mga dirty tactics na binabalita ng kung sino. Dito lang po tayo. Paano kang hindi boboto? Ang nanguna sa botohan, presidential son, Sandro Marcos. Ang problema, ito po ang problema talaga natin sa pamilyang nakaupo ngayon. No? Sa supposedly ama ng Pilipinas ngayon. No? Sa isang banda, nagsasalita siya ng napakagagandang pakinggan. Sa kabilang banda, yung kanyang buong pamilya, iba yung ginagawa. Makinig kayo sa akin dahil magandang aking sinasabi, pero etong mga galamay ko, iba yung gagawin. Ano ang sinabi ng ama? Ano ang sinabi ng presidente bago magkaroon ng rally itong Iglesia ni Cristo led rally na milyon? Ang sabi malinaw, no? Hindi siya pabor sa impeachment. Bakit hindi siya pabor? Maraming problema ang Pilipinas. Ito ang unahin natin. Wala po bang problema ang Pilipinas? Ang tagal na pong panahon, taon na po ang binilang nyo. Ilan na po ang nag-iimbestiga? Una po, hiwa-hiwalay pa yung Quadcom. 4 na komite iniimbestigahan si Tatay Digong. Iba pa yung komite ni Chua na solely nag-iimbestiga kay Sara Duterte. So ilang komite po yan? 5 komite. Quinwadcom na lang. Para hindi obvious na lahat ng iniimbestigahan ay panay Duterte. Mayroon po ba nag-imbestiga kung paano po? Bakit po mataas pa rin ang presyo? Bakit hindi tayo pinapasok ng investor? Bakit may revenge travel na sa buong mundo, wala nagpupunta sa Pilipinas?
umuunti ang ating turista imbis na padami? Bakit wala nag-imbestiga sino may kasalanan ng mga brownouts sa NAIA? Gusto nila ibenta pala. Ang daming problema, sabi ng presidente. Bakit uunahin natin ang impeachment? Walang maidudulot yan. Walang maidudulot yung impeachment kundi pagkakawatak-watak. At tumalima po. Sumang-ayon ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi natin kailangan ngayon ng pagkakawatak-watak. Nanawagan sila ng unity, pagkakaisa. Sinuportahan nilang panawagan only to find out na yung pamilya pala nito ang nangunguna para sa impeachment. Yung tatay nagsasalita, no? Ganyan po yung, at wala po sa kanila yun. Yung kapatid, sinasalo, paglalabanan ko yan. Yung tatay, hindi napapanahon ng impeachment. Yung pinsan, putya, nangunguna. Yung anak, nanguna sa pirmahan. Ano tong pamilya na to? Hindi po yun yung masakit eh. Kung ako, hindi ko po, wala po akong balak. Ang sinasabi ko po, kung ako, malinaw po to, hindi nyo po kayang impluensya ng Iglesia ni Cristo. Pero kung ako po, ang nasa pamunuan ngayon ng Iglesia, putya, tumalima kami sa panawagan mo. Huwag tayong mag-impeachment dahil ang impeachment magkakawatak-watak sa Pilipino. Nagpakita kami ng puwersa, di ba? Para ipakita sa inyo na bilang suporta na ayaw nyo ng impeachment, ayaw. Tapos yung pamilya mo, sila yung nangunguna sa impeachment. Talagang hindi ko maintindihan, kung ako yun, hindi naman ako ang pamunuan ng iglesia. Yun lang, parang binabola lang ba tayo ng mga namumuno sa atin? Yung salita nila ay iba sa ginagawa. Huwag nyo sabihin walang basbas ng Pangulo yung ginagawa ng pinsan at saka yung anak. Okay, marami nagtatanong po sa impeachment. Impeach po ang tawag doon. Impeach po ang tawag pag bumoto na po itong mga congressman. No? At dadali na po yan sa Senado. Ang tawag naman po sa Senado, impeachment trial. Trial na po, hindi na po impeachment. Na-impeach na po, impeachment trial na po rito. Pag sinabi pong guilty, tatanggalin na sa pagiging vice president. Hindi po importante kung naniniwala ako eh. No? Hindi po ako yung importante. Ang importante po yung palabra de honor. Napapatunayan po natin, walang palabra de honor tong pamilya na to. Mahirap pong maging pinuno yung mga taong walang palabra de honor. Okay. Nakita ko, nakakatakot, baka mabayaran daw katulad ng kay Corona. Siyempre, planado po yan kayo naman. No? Planado po yan. Pati nga po yung sa eto pong mga vloggers eh. Planado po yan na mai-impeach sila, magiging halimbawa sila na ganito mangyari sa inyo pag lumabang kayo sa gobyerno. Pero katulad po no ng ginawa ng mga vlogger, kaya po ini-stress ko po na maganda yung ginawa nila. Bakit? Hindi po nila nilagay. Kasi pwede nila isipin yung sinasabi ni Dan Fernandez. Kung hindi naman sila
Kung wala naman silang kasalanan, kung hindi naman sila fake news, bakit sila matatakot na humarap? Hindi po takot mo humarap eh. Pero ano po yung ibig ko sabihin? Inilagay lang nila sa sarili nilang kamay, kung anong kahinatnan nila. Kaysa pumunta sila roon sa Kongreso na binibigay nila sa congressman yung kanilang yung mangyayari sa kanila. Alam niyo yun? Yung magandang halimbawa yung ginawa ng mga vloggers kasi sila yung nagpasya. Kung gusto ba nilang makulong sa panahon na nagkakaroon ng eleksyon, habang nagkakampanyahan, kung gusto ba nilang makulong, hindi pala. Kung yung kalayaan ba nila, eto mas maganda, hindi nila binigay sa mga congressman kung anong kahinatnan ng kanilang kalayaan. Sila mismo nagpasya. Gusto kong maging malaya ngayong habang may eleksyon. Gusto kong maging malaya ngayong habang nakasalang yung impeachment ni VP Sara. Yung po yung ibig ko sabihin. Hindi po nila binigay yung kanilang faith sa ibang tao. Sila mismo yung nagpasya. Gusto kong nasa laya ako. Kaya dumiretso kami ng Supreme Court. Ngayon, usapin naman po sa ating mga tao. Yan, nabasa ko. Nakakatakot, Boss Buds. Baka mabayaran din. Katulad nung may nabalitaan siguro kayo na nagkabayaran. Hindi ko po sinasabing totoo yun o hindi totoo. Nabalitaan natin pare-pareho yan. Nakakatakot talaga. Pero ang question, bakit natin ibibigay sa mga senador yung pagpapasya kung si VP Sara ay mananatili sa pwesto o hindi. Di ba? Bakit natin sa kanila ibibigay? We have all the power na magpasya. Mga tao magpapasya. O, teka lang, yung mga nakikinig. Baka sasabihin nyo na mananawagan ba si Badong? Hindi po. Papabor nga sa atin to eh. Di ba? Bakit natin iboboto ngayon, mag-election po ngayon. Ganito po muna nangyari sa Senado. Sagutin lang muna natin. Ganito po natin sasabihin yung talaga naman ano ba yung sinasabi? Tama. Ganito po yung kalagayan ngayon, no? So last day ngayon ng session, both Senate and House of Representatives, pinasa po nila. Ngayon, ini-insist po ng mga followers nitong congressman na dapat aksyonan agad yan kasi nakalagay daw sa Constitution, walang if and buts. Pag na-forward sa Senado, kinakailangan aksyonan ng Senado, kinakailangan daw mag-session yung Senado. Kita nyo? Kung gaano kadiktador pati yung kanilang mga tauhan. Followers lang yan ng mga congressman, ha? Dinidiktahan yung Senado na dapat may aksyon silang gawin. Ano po ang aksyon ng Senado? Wala kayong pakialam sa Senado. Nasanay kayo ng mga diktador kayo. No? Ibinigay ninyo yan, nag-adjourn na yung Senado. Sasabihin nyo ngayon sa Ligang Batas, gusto nyo pala na aksyonan ng Senado, bakit hindi nung Enero nyo? No? Anin lang natin, no? Masyadong pumasok po sa utak ng mga to na nagpapasya sa lahat ng bagay. Dapat ang nagpapasya si Martin Romualdez. Pumasok po sa utak nila na dapat kung ano sabihin ni Martin, susunod ang buong Pilipinas. Dahil pinasanan nila, nagbotohan na sila 215, kasi hodang anong oras na sila nagbotohan, kasi hodang last day na yan, gusto ng mga followers, hindi naman mga congressman, no? Gusto ng mga followers, agad-agad mag-convene na yung Senado ng nagdeklara na po na recess . Di ba? Nag-recess na po yung Senado.
at sila po ay muling magbabalik bilang Senado sa June 2. Sa June 2 po nila pwedeng talakayin yan. Kawawa naman. Sobra naman kayo. Ang haba ng panahon. No? January, meron na kayong hawak-hawak. Kailan ba nag-file yung mga impeachment? December pa eh. Kung December, di ba nung December yan, sabi nila wala nang time kasi magre-recess na for Christmas break. Oh, hindi nyo pinagpasya. Nag-January, hindi kayo nagpasya. Tapos ngayon, gusto nyo ora-orada. Ganyan po talaga utak ng mga diktador. Eh. Hindi po totoo na porkit si Martin ay nagpasya na. Bakit nagpasya si Martin? Wala sila nahita sa mga vlogger. Eh. Walang kondenasyon. Ang mga tao sinuportahan yung mga vlogger. Lalo sila na-isolate sa ginagawa nila. Lalo silang umuunti. Ang tatalino ng mga vlogger, biglang makikita mo sa tawa lang ng tawa yung mga tolongges na vlogger nila. Walang katuturan ng utak. Okay, huwag niyo madaliin. Recess na yung Senado, period. Ngayon po, matutuloy po ang eleksyon. Hindi po nila maisasalang yan. Dahil pag sinalang po nila yan, ganito lang po yan. Talagang totoo po yun na pati si Chis, yung mga senador, sunod-sunuran din kay Martin. Okay. Ano po yung sinasabi ko kanina? Hindi po uubra nang magpapasya niyan mga senador. Di ba? Pumapabor po sa atin yung Supreme Court. Eh. Pinagpapaliwanag po sila dyan sa buy scam na yan. Tapos sasabihin nila na bakit iharap pa sa Supreme Court? O kung gusto mag-aksaya ng panahon, utot mo, Chis Escudero. Isa ka sa magpapaliwanag dyan. Paano nangyari ang buy scam na yan? Punta na po tayo rito. Yung sa sinasabi ko po, darating po ang eleksyon. Kung ang mindset po ninyo, ganun pa rin, magsasabi pa rin sa'yo, wag iboto si ganun, wag iboto sa ganyan. Wag po nating ibigay sa mga senador na iboboto natin. Siguraduhin po natin na ang boto po natin yung siguradong atin. No? Kalimutan nyo po muna na ay, pansa ko ni Lito Lapid. Ay, pansa ko ni ano. Ay, ito naman si Lacson eh. Parehas to. Ay, ito naman si Tito Soto, parehas to. Tsaka winnable tong dalawa na to. Ipapasok ko. Alam nyo po, sa totoo lang, kung talaga kayong Duterte, kung Duterte lang naman kayo, kasi kung hindi naman kayo Duterte, wala akong magagawa eh. Ang sinasabi ko, at sinasabi rin yan nung kaisa-isang ay yung di pala kaisa-isa, tatlo pala sila ron. Sinabi rin po yan ni Torgobogo, kung ano man ang pangalan ng attorney na yun. No? Nagtataka raw siya bakit ang dami nanonood sa mga Duterte vloggers. Bots ba tayo? Bots ba kayo? Simple lang po yan. Bakit po mas marami nanonood sa mga Duterte vloggers? Kasi po mas madami po ang Duterte supporters. Tumotorbo. Pasensya na kayo. O si Atty. Tumotorbo. Ang paliwanag lang dyan, Torny. Ayusin mo kasi buhok mo. Gayahin mo kaya si Tabi. Yung style ni Tabi, baka bagay ni Congressman Tabi. Sabi tayo na sabi. Sabi tayo ng sabi no, na ang nagpanalo kay Bongbong Marcos ay si BP Sara. Totoo naman yun eh. Di ba? Ang nagpanalo kay Bongbong Marcos si BP Sara. Mas marami po talaga yung sumusuporta sa mga Duterte. Ngayon, marami nga tayo, pero bakit hindi makakalusot yung ating mga senatoriables? Kasi iboboto natin yung senador ni Marcos eh.
Yun yung masakit para sa atin. Tapos sasabihin natin, siguro naman ito si Tito Soto, boboto to na pabor kay ganun. Siguro naman si Lacson boboto to pabor kay BP Sara. Siguro naman si Cayetano boboto to. Si Villar boboto to. Hindi niyo po ba naintindihan? Pwede po silang mamili. Superstar po sila. Kung kinausap po nila si Tatay Digong, ila-line up po yung mga yan. Yung mga sinabi ko sa inyong pangalan. Dahil dati namang mga kaalyado yan. Naging kaalyado na po ni Tatay Digong yan. Namili po sila. Sila po yung namili. Hindi po yung mga superstar po mga pangalan yan. Sila po yung namili at pinili po nila si Marcos na kampihan. Huwag nyo sabihing napilitan lang sila. Bakit may video sila ngayon kasama si Marcos? Alam nyo po, magtapatan po tayo. Huwag po nating ibigay. Meron po tayong chance. Ayaw nyo bang ma-impeach si BP Sara? Iboto nyo yung mga Dutertista. Iboto po natin si Marcoleta, si Kibuloy, mga guest candidate. Iboto po natin yung 6 na PDP laban. Pinangungunahan po ng 2 nating senador, Bongo Bato, Hinlo, itong si Bundok, Lambino, at saka si Best Actor, Philip Salvador. Tapos po yung Duterte endorse na si Vic Rodriguez. Para po at least tayo po naglagay sa kamay natin na ayaw natin ang boto po sa siyam na ito. Ang kahulugan po niyan ay boto po laban sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi na po haka-hakayan na-impeach na po. Hindi po haka-hakayan. Isasalang na po yan sa next Senate. Sa June pa lang, gagawa na sila. Hindi po nila pwedeng ipagpaliban yan. June 2 pa lang. Pero hindi po matatapos yung trial. Kasi June 30, manunumpa na uli yung panibago. 2/3 ng Senado ang kinakailangan. 2/3. Kulang po kayo. 2/3 po ng Senado ang kinakailangan para po hindi po ma-impeach si BP Sara. Ilan po yung 2/3? Ang kinakailangan... Teka lang. Nalito na. 2/3 pala. Correction. Kaya pala galit na galit kayo sa pagkukwenta. 2/3 pala, hindi pala 3/4. Sorry po. Ayan. Di ba? Tignan nyo na. Pass your paper tayo. 2/3. Tama po. Siyam po ang kailangan natin. Iboto po natin lahat to. Walang labis, walang kulang. Huwag po tayong umasa na may babaliktad. No? Okay po. Maraming salamat sa nag-correct. Thank you very much po. Ako, ganun po pag na-realize mo na mali ka, hindi pala 3/4, 2/3. 2/3. Okay. $16. So, ang kinakailangan po natin siyam. Okay? Correction na. Ulit. Buray na po natin. 16 po ang kailangan po ay siyam para tayo manalo sa eleksyon. Ngayon, bakit parang tuwan-tuwa ka ba dong na matutuloy na impeachment? Alam niyo po, ang sakit po panoorin nung mga investigasyon sa HOR. Vice President sasabihan ng pusit. Vice President sisigawan na yes or no lang. No? Vice President hindi, okay na po, nagkaunawaan na po tayo. 2/3 po ang kinakailangan nila, 16 senators. Okay na po So kung hindi sila makakakuha ng 16,
Ito kasi, may babaliktad naman dyan, Badong. Huwag nyo pong iasa sa babaliktad. Kung kayo po gusto nyo pong hindi ma-impeach, iboto nyo po yung straight. Huwag po kayong magboboto na magsasama kasi po, pag ang halimbawa, binoto nyo, halimbawa na lang, yung pinakasikat sa kanila si Tito Soto. Halimbawa, binoto nyo si Tito Soto, ay yung pala yung kalaban ni Hinlo. Kung hindi nyo sana binoto si Tito Soto, papasok si Hinlo. Alam nyo yung ibig ko sabihin? Huwag nyo pong ipagpalagay na yung mga yung panalo na. Hindi porket nangunguna sila sa survey. Tandaan nyo po, hindi na po survey yung botohan. Si Tatay Digong po, hindi naman nanguna sa survey nung una yan. Sa kampanyahan na po yan nanguna. Malapit na po botohan nung nakaungos po si Tatay Digong. Yan po pakatandaan nyo. Kung pagbabatayan nyo po yung survey ngayon, hindi po nanguna si Tatay Digong sa survey agad. Okay. Huwag kayong mag-alala, may maglalabas din po niyan. Ito pa po, isa pa po. So, next Congress, makikita po natin, ito po panay paglabag. Paglabag po yung ginawa nila. Kinakailangan po may managot kasi daan-daang bilyon po to. May paglabag po dyan sa PhilHealth, may paglabag po dyan sa fill in the blanks. Bilyong piso po yan. Ini-impeach nila si BP Sara sa walang kamatayang confidential fund. Wala pa pong 1 bilyon ang pinag-uusapan. Dito po, daan-daang bilyon po ang pinag-uusapan natin. No? Daan-daang bilyon po ang pinag-uusapan natin. Siyam lang naman ang kinakailangan natin para bakit po kinakailangan natin na yung kalaban ng mga Marcos congressman ang iboto natin? Para po may chance tayo na ma-impeach po to yung presidente. Next Congress. Ngayon po walang kapag-apag-asa. Kinakailangan po may managot. Kinakailangan po nating manawagan din ng impeachment. Importante po na yung mga katulad nila Abante at ng mga kakampi nila hindi po manalo sa susunod. No? Kinakailangan po yan kasi po pag nanalo pa rin same composition, matagal pa po bago magbaliktaran yan. Titignan muna nila kung si BP Sara. Kinakailangan po wag na nating iboto lahat yan.